2 chapter ang paparating ngayong buwan, at hindi ka talaga mabibitin. Bubulaga ang matinding flashback ng brutal na digmaan ng mga primordial gods, ang labanan na nagpasiklab sa pinakaunang Ragnarok, ang tinaguriang Twilight of the Primordial Gods. Mabigat to, kaya humanda ka. At ngayon, sisilipin natin kung paano talaga nagsimula ang lahat, pero may isang detalye na hindi pa handang ipakita sa atin, ang tanong handa ka na ba? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, ang kasaysayang binaon sa limot. Lumabas na ang spoilers para sa chapter 111, at dito unang inilatag kung paano nagsimula ang malaking digmaan ng mga sinaunang Diyos. Ayon sa spoiler, 11 beings known as God Slayers, composed of the 4 primordial pillars and 7 lower gods, set out to destroy the divine. In response, 77 gods rose to oppose them. This clash became known as Ragnarok, the twilight of the primordial gods. Ang tinutukoy na 11 ay ang mga primordial gods na pinangalan ng God Slayers. Binubuo sila ng 4 na primordial pillars o Yggdrasil na pinamumunuan ni Odin, kasama ang 7 iba pang makapangyarihang primordial gods. Sama-sama nilang tinapos ang bagong henerasyon ng mga Diyos, subalit may mga pumalag sa kasamaan na ginagawa nila. Ang 77 na tumindig laban sa kanila ay mga primordial gods din, bawat isa ay nagtataglay ng sariling pambihirang kakayahan at lakas. Mabilis silang nagtipon upang harapin ang agresibong aksyon ni Odin at ng kanyang puwersa. Mula rito, sumiklab ang isang napakalaking labanan, isang segupa ang nagsalpukan ng ancient divine powers, at kalaunan ay tatawaging Ragnarok, the twilight of the primordial gods. Sa kabila ng mas malaki ang bilang ng 77, hindi naging balanse ang laban. Ang 4 na Yggdrasil ay kabilang sa pinakamalakas sa lahat at kaya nilang magpabagsak ng napakarami sa mga kumakulabang primordial gods. Dahil dito, unti-unting nalagay sa panganib ang kampo ng 77 defenders habang walang tigil ang pag-atake ni Odin at ng kanyang mga kasama. Pagdating sa susunod na bahagi ng spoiler. Suddenly, Golnir arrives, shouting excitedly that he has finished what he has been working on and that everyone should calm down and listen. Irin tries to silence him, but Golnir insists that the others are the ones who need to calm down. Dito ipinapakita na sa gitna ng digmaan, dumating si Golnir dala ang malaking balita tungkol sa isang imbensyon na matagal na niyang binubuo. Habang walang magic, divine techniques, o weapons ang tumatalab laban sa Yggdrasil at iba pang God Slayers, nakahanap siya ng ibang paraan. Sa kasunod na spoiler. Everyone is confused. No magic, weapons, or divine techniques have worked against the primordial gods. But Golnir says they don't need to defeat them with strength, because he has created another way. He reveals his invention, the Gleipnir, the seal of the deity. Ipinakita ni Golnir ang bunga ng kanyang pagsusumikap, ang Gleipnir, the seal of the deity, isang imbensyong hindi nakabatay sa lakas, kundi isang magic spell na kayang supilin ang 11 God Slayer sa paraang teknikal at supernatural. Nadala ng mga mabubuting primordial gods ang God Slayer sa isang lugar na tinatawag na wasteland sa dulo ng mundo. Doon ginamit nila ang kani-kanilang life force upang gamitin ang Gleipnir. Biglang lumakas ang hangin, at isang napakalaking portal ang nabuksan sa itaas ni Odin. Walang nakaalis, silang 11 ay tuluyang hinigop papasok ng portal at isinara ang kanilang kapalaran. Makikita rin ang kabigatan ng ritual para sa mga nagsakripisyo. Halimbawa, ang mga kamay ni Izanagi, ama ni Susanoo, ay nagkabitak-bitak, senyales na unti-unti nang nauubos ang kanyang buhay at maaari na siyang mamatay kung nagtagal pa ang pag-activate ng Gleipnir. Sa pagtatapos, tuluyang nasil sina Odin at ang mga kasama niya. Ang mga pangyayaring ito ay mas lalalim at mas tatalas ang pagpapakita sa paparating na chapter 111, na mukhang ikukwento mismo mula sa perspektiba ni Golnir. Dito mas mailalarawan ng buo ang kasaysayan sa likod ng Twilight of the Primordial Gods at kung paano nagsimula ang kaguluhang mauuwi sa Ragnarok. Pagkatapos ng matinding kaganapan sa chapter 111, hindi pa tayo tapos. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang mundo ng mga Diyos, lihim na kumikilos ang natirang Primordial Gods upang simulan ang susunod na bahagi ng kanilang plano. Para sa spoilers naman ng chapter 112, nagsisimula ito sa At the start of the chapter, we see that the primordials advance with their plan, and implant a false history in the mind of the other gods, and so making them forget what happened with Odin and the others god. Makikita rito na ipinagpatuloy ng mga natitirang primordial gods ang kanilang masalimuot na plano.
Gumamit sila ng makapangyarihang pamamaraan upang magtanim ng huwad na kasaysayan sa isipan ng bagong henerasyon ng mga Diyos. Sa pamamagitan nito, tuluyan ng nakalimutan ng mga Diyos ang totoong nangyari kina Odin at sa iba pang primordial gods, parang binalot at binura mula sa kasaysayan ang lahat ng trahedya. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng manipulative at mapanganib na kapangyarihan ng primordial gods, dahil hindi lang nila binabago ang nakaraan, kundi pati ang kamalayan at alaala ng mga bagong henerasyon ng mga Diyos. Sa kasunod na bahagi ng spoiler. But after that Galnir shows up, and show his masterpiece, the Book of Galnir, and then he casts a spell that makes the book records everything that happens, but the price of that spell is his life, and so he dies in the arms of his beloved Iran. Dito naman, dumating si Galnir at ipinakita ang kanyang obra maestra, ang Book of Galnir. Hindi ito isang ordinaryong aklat, sa pamamagitan ng isang napakalakas na spell, nagkamit ito ng kakayahang automatikong itala ang bawat pangyayaring nagaganap sa mundo, kabilang na ang mga katotohanang pilit binubura ng mismong mga kakampi niya. Ngunit napakataas ng kapalit ng spell na ito, ang kanyang sariling buhay. Buong puso at tapang niyang ibinigay ang kanyang existence para masiguro na ang tunay na kasaysayan ay hindi mawawala. Sa huli, namatay si Galnir sa mga bisig ng kanyang pinakamamahal na si Irene, isang eksena na puno ng emosyon at siguradong magpapaantig sa puso ng mga mambabasa. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng sukdulang sakripisyo, hindi lamang para sa kasaysayan, kundi para sa pagmamahal at prinsipyo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kabanata. May karugtong pa. And then a small boy shows up with a drink for the old man, and then it's revealed that the kid is in fact the name's God Odin Passes in the future, his name being Belker Work. Sa bahaging ito, lilito ang isang batang Diyos na may dalang inumin para sa isang matanda. Dito ibubunyag na ang batang ito ay mismong magiging vessel ng kamalayan ni Odin sa hinaharap, na may pangalang Belk, o posibleng Work, depende sa interpretasyon. Ang eksenang ito ay nagbibigay ng unang sulyap sa kabataan ng magiging Odin vessel, na magpapakita ng simula ng bagong yugto ng kasaysayan ng mga Diyos. Pinagsasama ng chapter 112 ang sakripisyo ni Galnir, ang manipulative na plano ng primordial gods, at ang unang hint ng bagong henerasyon ng mga Diyos, kaya tiyak na magiging matindi, makasaysayan, at emosyonal ang kabanata. Ang bawat pangyayari ay naglalatag ng matibay na pundasyon para sa susunod na development sa kwento, at malinaw na ang chapter 112 ay mag-iiwan ng malakas na impact sa mga mambabasa mga Kops. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina